Nangangamba raw si Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na maging presidente si VP Sara Duterte. At live po mula sa Malacanang, una sa balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, bakit nga ba nangangamba ang Pangulo? Pangamba raw ni Pangulong Bongbong Marcos na baka raw baliktarin ni Vice President Sara Duterte yung mga programa at reforma ng kanyang administrasyon kapag siya naging Pangulo sa 2028. Pero hindi raw siya nagsisisi na naging running mate niya si VP Sara noong 2022 elections. Gayunman, sinabi ni PBBM na hindi rin daw niya nakikitang pagkakamali yung unity team. Sinabi nga yan ng Pangulo sa panayam niya sa kanya sa Bloomberg Television. Sa press briefing naman ng Malacanang, ipinunto ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pagkakaiba na raw ngayon sina PBBM at si VP Sara. Una raw dyan, pinaglalaban ni PBBM yung karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pangalawa, nagtatrabaho raw ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Pangatlo, hindi rin daw siya naninira o nagbabanta sa buhay ng tao. At pang-apat, pinapanagot daw ni PBBM yung mga dapat managot sa iba't ibang issue gaya nga ng flood control scandals. Sa usapin naman ng succession, mahalagang nabanggit na napipintong humarap sa impeachment trial si VP Sara. At sakaling ang makonvict siya, posibleng pagbawalan siyang tumakbo ulit sa eleksyon sa hinaharap. Pero sa latest survey ng Pulse Asia, ito lamang Mayo nangunguna pa rin si VP Sara. Anong reaksyon dito ng Palasyo? Yes, sa Pulse Asia survey nga na kinomisyon ng Strat-based group, 51% yung nagsabing iboboto pa rin nila si VP Sara sa pagkapangulo kung ngayon idaraos yung eleksyon. 41% naman yung nakuha ni Naga City Mayor Leni Robredo na nauna nang nagsabi na hindi raw siya tatakbo. Nanghinga naman ng reaksyon ng palasyo tungkol dito, matipid yung naging sagot ni Jose Castro. Ang sabi niya si VP Sara daw yung dapat tanungin tungkol dito. Okay, may tugon na ba si VP Sara naman dun sa pahayag ng Pangulo? Sa ngayon wala pang pahayag si VP Sara, no? Pero ang rumesbak para sa kanya yung kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Hirit niya, imbis na problemahin daw ni PBBM kung sino yung mga pwedeng bumura sa kanyang legacy. Ang mas malaking tanong kung may legacy nga daw ba na matatawag ang Pangulo. Ang buwelta naman dyan ni Jose Castro, wala raw alam si Congressman Duterte sa mga tagumpay ng administrasyon. Pakinggan natin yung pahayag ni Jose Castro. Mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. Okay, may iba tayo ng konti. Meron tayong ngayong bisita. May state visit ngayon ang Pangulo ng Vietnam sa ating bansa. Anong napag-usapan nila ng ating Pangulo? Ng una, selyado na ng Pilipinas at Vietnam yung ilang kasunduan pagdating sa depensa, turismo at saka information technology. Nagkasundo rin yung dalawang bansa na dapat panatilihin yung kapayapaan at saka kalayaan sa paglalayag sa South at China Sea. At gaya ng Pilipinas, yung Vietnam may inaangkin ding teritoryo doon sa rehiyon. Tatagal naman yung state visit dito ni Vietnamese President To Lam sa bansa hanggang bukas. 2-day state visit lang yan, Okay. Tapos nakausap daw ng Pangulo sa telepono si US Secretary of State Marco Rubio. Anong kanila na pag-usapan? Bago nga yung bilateral meeting with the Vietnamese President, nakausap ng Pangulo itong si US Secretary of State Marco Rubio. So mentro yung usapan nila sa ekonomiya at seguridad, kabila nga yung pagpapanatili pa rin ng kapayapaan sa South at China Sea. Pinagtibay din ng Estados Unidos yung pangako nila na resolbahin yung mga problema ng bansa, gaya ng problema sa enerhiya sa rehiyon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ulat ni Julie Baiza live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.